Di ba? Matunog na issue ngayon eh. Matunog ngayon eh. Pero part of the ano lang to, politicking. Pamumulitika lang ka-coffee ni BP Inday Sara. In-announce niya na yung tatlo sa kanyang pamilya itatakbo sa pagka-senador. Biruin mo ha, sa Senado ha. Digong, Baste, si Pulong, tatlo ha. Tatlo, immediate family ka-coffee ni VP Inday Sara Duterte magsisitakbo sa pagka-senador pagsapit ng 2025. Siyempre maraming pumutol dyan ka-coffee. Kasi 21 lang ang seats dyan sa Senado, hindi kukunin nyo agad yung tatlo. Yes, may makinarya kayo, may chance kayong manalo, pero give chance to others naman. Pero wag mag-alala ka-coffee. Kung pinupulaan itong tatlong Duterte na ito, natatakbo sa mga senador sa 2025, huwag kayong mag-alala dahil may kakampi na agad kayo dyan sa Senado. Alam nyo kung sino? Si Robin Hood Padilla. Kumbaga sa isip-isip siguro ni Robin Padilla, akong bahala sa inyo, may kakampi kayo dito sa Senado. Wow. Number 1 senator no? Ayan, ang lakas ni Robin Padilla. O baka si Robin Padilla magtuturo. Siyempre, kumbaga, pagdating ng araw, if ever, nanalo yan eh. Nauna na ako sa inyo, 3 years na. Kumbaga, mas experience na ako sa inyo. Tuturuan ko kayo dito kung paano maging isang senador. Wow. Baka ganyan siguro ang nasa isip nila. Anyway, nasa politico.com, may kakampi sa Senado. Robin Padilla backs Duterte trio for 2025 Senate race. Ano mang? Kalyado niya yung mga yan eh. Kaibigan niya yung mga yan. Kaya naging senador yan si Robin Padilla, malaki ang naging papel dyan ni Digong. Diba? Senator Robin Padilla, ngayong araw po ng Webes, June 27, welcomed the decision of 3 members of the Duterte family to run for the Senate in 2025. Napakagandang balita nun, sabi ni Padilla. Oy, legit ba? Napakagandang balita. Very, very good news ay ang balita na yan, natatakbo sa pagkasenador itong tatlong Duterte. Sabi ng number 1 senator na si Robin Hood Padilla. Agree ba kayo dyan? Sige, i-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa sinasabi ni Robin Padilla. Para sa akin, magkakaroon ako ng kakampi sa Senado bukod kay Senator Bongo, Senator Bato at Senator Tolentino. Ayan kasi, kumbaga, onti lang sila dyan eh. Diba? Tatlo lang sila dyan, yung mga DDS senator, si Robin Padilla, si Bongo, at si Tolentino. So kung dadagdag pa yung tatlong Duterte, yan, magiging 6 na sila. O kahit pa paano, almost close to Magic 7. Magic 7 yan, grupo nila Zubiri, magiging 6 na sila. Ano tatawag nila sa kanila? Magic 6 naman ang itatawag. So magkakaroon sila ng kaalyado. Kaya gustong-gusto ni Robin Hood Padilla na umusot yan, yung tatlo na yan. Pumasok yan sa Magic 12. Padilla issued a statement after Vice President Sara Duterte announced that her father, former President Digong, and her brothers, Davao City Representative Paulo Duterte at si Davao City Mayor Sebastian Duterte, will run for the Senate in 2025. Seryoso ba kayo dyan? Pero sabi ni Lacson, ano lang yan ka-coffee? Strategy lang yan. Alam niyo kung bakit ginagawa yan ni Sara Duterte? Para may pag-usapan. Para mag-create ng awareness, gumawa lang yan ng ingay at the same time, matansya nila kung may makukuha ba silang boto. Kumbaga, inaalam nila, testing the waters. Ano kaya yung magiging reaksyon ng publiko sa oras na tumakbo yung kanyang mga kapatid? Nandiyan dyan sila sa sitwasyon na yan. Yan ang style nila kung bakit as early as now, nagngangampanya na itong mga to, politicizing na itong mga bagay-bagay na ito. Pag-uusapan natin ng records sa trabaho, wala tayong masasabi kay President Pulong at Baste, nagtatrabaho naman mga yan. O problema, masapawang ka dyan. Parehas kayo magagaling dyan. 4 na kayo magagaling dyan sa Senado. Senator Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, and Francis Tolentino will also be seeking re-election in 2025. Ayan, pwede silang bumuo na ng partido. O 3 na agad sila dyan. O kung hindi man partido, bumuo sila ng sarili nilang version ng unity team. O pwede tawagin nilang maisog. Diba? Yeah, si Bato, si De La Rosa, si Tolentino. Pero recently naman, ang sinasabi naman kasi ni Bato de la Rosa, mukhang doon, hindi niya directly sinasabi, no? Pero ang magiging kakampi niya lang daw, guerrilla style ng pangangampanya sila dyan, ni Senator Bongo. Hindi na sinasama sa equation itong si Tolentino. Mukhang si Tolentino, si Francis Tolentino, may ibang kakampi pagdating ng halalan. Dalawa na lang sila dyan. Si Bongo at si Bato de la Rosa na lang. Kung tatakbo itong tatlong Duterte, magiging 5 sila. Pero I doubt na mangyayari yan dahil si Baste, binabanata na rin si Bongo. Di ba? Kasi hindi raw ito nagsasalita. Kanino daw ba yung loyalty nito? Nako, medyo magulo ka coffee ngayon itong kampo nitong mga to mga kampo ni Digong Bakit parang hindi kayo nagkakasundo-sundo diyan? Parang hindi kayo nag-uusap-usap diyan.
O sige, anong say ninyo dyan? I-comment sa ating comment section ng inyong opinion dyan. Kay Tio Timo Kasane, always PBBM Marcos kami, mga Duterte at mga kasapi nila, mga mabaho ngayon tayo. Oy, nagmana sa kanilang boss na si Xi Jinping. Ayan, Chinese ang namuhunan sa kanilang kandidatura. Hindi pwedeng mawala yung pera ng Chinese ka-coffee sa eleksyon. Baka malaking ano yan big donor yan nung nakalipas na eleksyon. Nakakasawa ng pakinggan ang Duterte. Ayan, Cora Pato. Ngayon, cambio-cambio muna siguro, ma'am. Iwas-iwas na lang kayo. Pag nakita nyo sa headline, nakita ninyo sa title o sa caption, abay, stop na muna. Jesus Hara, no to Duterte, Este Duterte, Dutae, Este Duterte, mga loyalista, huwag niyo pong iboto ang walang malasakit sa Pilipinas at pro-China, lalo na sa mga mamamayang Pilipino. Kasi imagine mo mga pro-China na yung upo dyan sa Senado. Baka yung mga batas natin, patterned na yan sa China if ever, or maging favorable na yan sa mga transactions yan po sa China. Milor na Romaraog, no? Di naman mananalo mga Dutertes. No vote to Dutertes in any position. No? Pag-mayor dyan sa Davao daw. Ayan, kay Aline Parduccio, shoutout po sa inyo kay Jing Florento. Drama lang yan ni Baste. Kunwari lang galit kay Bongo, strategy ng mga Duterte yan. Sila yung maingay ngayon ka-coffee. Kasi nga, posible nga, sinasabi na Senator Lacson dito, tinatansya nila, no? They are testing the waters. Ano yung magiging reaksyon ng publiko, ng taong bayan once they announce na tatakbo sila sa ganitong posisyon. So, inaalam lang nila. At the same time, nagkakaroon na ng publicity, gumagawa na ng ingay, napag-uusapan na sila ng libre ng libre, nang hindi sila gumagastos sa political campaign. May strategy ang ka-coffee. Kaya nabulgar agad ni Senator Lacson dyan yung ginagawa ni VP Inday Sara Duterte. Nani Corpus, whatever, wala na kami sa mga Duterte. O yan, Nani Corpus. Whatever, wala na kami sa mga Duterte. Arceles Saludes, Marcos Forever, Julieta Paraon, shoutout po sa inyo kay Ma'am Lori Mamawag. Ayaw ko PDP sa unit team. Hindi naman naging parte ang ka-coffee ng unit team yung PDP laban na yan. O siya, kung nasa Facebook kayo, ka-coffee, pasuhin na lang palike para sa Facebook, at kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe at i-like na rin po yung video natin. Medyo gabi na kasi ngayon ka-coffee, kaya onti-onti tayo ngayon. Sige, kuha na ng kape at move on tayo sa ating next topic.